Bakit inad yung 50% sa example number 2? O bakit daw? Wait lang, let me check. Okay. With that question, draw a normal curve whose mean is 7 and a standard deviation of 0.4. Approximate the area of at most 8.2. So when you say at most 8.2, the 8.2 must be the maximum. So ibig sabihin, lahat ng numbers below 8.2 damay. 'Di ba? Covered siya lahat ng numbers below 8.2. So based din sa normal curve illustration, the mean is 7. So kailangan mo pang i-cover lahat ng numbers sa baba ni 7 such as 6, 5, 4, 3. So yung area po doon sa between 7 to 8.2 ay merong ilang standard deviation yun? Tatlo, no? We have 3 standard deviations. So i-apply mo doon yung 99.7. Area lang between 99.7 to 7 is yung kalahati ng um, I mean, yung area lang between 7 and 8.2 ay yung kalahati ni 99.7. Then, kaya tayo nag-add ng 50% kasi yun yung entire area nung nasa left ni 7. Diba? It is strictly 50% or automatically 50%. Dahil yung half ni normal curve is 50%. Yung total is 100%. Kaya tayo nag-add ng 50%. Ano oras na? Alas 12 na sa. Wala namang problema kung Okay po. Sige. Share po ulit ako ng screen. That is one way on how to calculate the probability under the normal curve. But we also have alternative way or alternative procedure. So, first procedure, using 68, 95, 99.7. And then the other one is by using the Z table. Ano kasi yun, di ba? Ano siya, reverse forward. Pwede bang yung tanggalin reverse lang? Okay, so what is the Z table or the Z score? No? First, let us define what Z score is. It is the equivalent value of a raw score. Okay. Si raw score, siya yung value na naka-variable x. Tandaan niyo to ha. Si raw score, siya ang values or mga data which is labeled as x. Pag standard score, labeled siya as z. Okay? So, si z-score, standard score, iisa lang yon. Tapos kapag raw score, siya naman yung naka-variable x. Okay. Siya yung kakakuha lang natin doon sa wait lang, may papasok. Siya yung kakakuha lang natin doon sa isang given na pinagkuhaan natin, syempre, 'di ba? Whether it's primary or secondary data, siya yung tinatawag nating raw score. Then bakit tayo nagko-convert from raw score to z-score? We are doing this for us to utilize the z-table. Yun lang naman ang dahilan. Kaya ka nagko-convert from raw score to z-score for you to use the z-table. And why do we have to use z-table? For us to recognize the probability or the desired probability of the given event. Yun lang. May raw score ka, convert mo to z-score para magamit si z-table. At tayo ay nag-z-table para makapag-compute ng probability. Yun yung hierarchy. So it measures the distance of any particular raw score x from the mean in standard deviation units whose formula is this.
Z equals x minus mu over sigma. Z equals x minus mu over sigma. The positive z-score tells you that the data point is above the mean. On the other hand, pag negative ang z-score, this shows us that the data point is below the mean. Okay. If the z-score is 0, that indicates that the data point is equal to your actual mean. So let us try some examples on how to calculate z-score. Before that, let us try to convert z-score to raw score naman. So for you to convert that value into z-score, we will manipulate some algebraic procedures. So let us solve this in terms of z. So let us multiply sigma both sides. By doing that, the sigma will cancel. Okay. So this will give us x minus mu over z sigma. Okay. And then simply transpose the negative mu or add negative mu. Add mu both sides. You will obtain x equals mu plus z sigma. Okay? And this equation is now your formula for you to convert z-score to raw score. No? Itong formulang to, conversion siya from raw to z. Itong formulang ito, this one, this is the formula on how to convert z to raw. Okay? Example tayo. Find the value of z if the raw score is 50 with a dispersion of 8 units and an average of 62 units. Ano daw yung equivalent z-score nito? Kung ito yung parameters natin. So all you have to do is to substitute that to our formula, which is z equals x minus mu over sigma. Substitute 50 minus 62 all over 8. And then simplify, that will be negative 12 over 8. And that is negative 1.5. So yung 50, ito yung raw. Itong negative 1.5, ito yung z. Equivalent yan. Okay? They are equivalent. Yung 50 na kay x world. No? And then si negative 1.5 na kay z world. Pero iisa lang sila ng ibig sabihin. Magkaiba lang sila ng dimension. Okay? So ngayon, let us visualize the given data into an illustration. Meron kang dilaw at green na normal curve. Yung dilaw, siya yung raw. Then yung green, siya yung standard score. Kung illustrate natin yung normal curve in terms of x, siya ay may average of 62. Then, yung 50 being an average of 62, dapat located siya sa left side. Kasi yung 50 is mauuna before 62. Sabihin natin nandito yung 50. And then, ikaw naman, ay mayroong standard deviation dito. Okay? Pero not necessarily isang standard deviation yan. Kasi yung isang SD natin is 8 units. So, ibig sabihin, yung isang standard deviation ay mayroong 54. This is 54.
isang standard deviation na yun. So, ibig sabihin, yung raw score na 50, between siya ng first and second standard deviation po natin. Kasi yung susunod dito sa 54, that will be 46. Diba? Ngayon, paano naman siya in terms of Z? Tandaan nyo, class, no? Take note and bear in mind that the mean of your normal curve in terms of Z is always 0. 0 lagi ito, ha? Yung gitna. Tapos, kung yung raw score ko na 50 ay nasa left side ni average, dapat nasa left side din ito sa Z score natin. So, tama naman. The value is negative 1.5, meaning nasa left side siya. Okay? At kung mapapansin nyo, nandito yung first standard deviation, which is negative 1, at nandito rin yung second standard deviation, which is negative 2. And then yung negative 1.5, halos parehas lang ng location niya kay 50. Diba? Nasa kalahati si 50 ng 46 and 54. Meaning, kalahati din siya ng first and second standard deviation to the left. So that's it, no? On how will you construct the desired or appropriate normal curve given the following data. Let's have another example. Convert the standard score to raw score. If the mean is 50, standard deviation of 10, and z-score of 1.04. Anyone who can convert? Sige po. So, ito muna yung given. The mean is 50. SD is 10. Ang Z ay 1.04. Ano ang X? Sa laptop ito, mas magaling. Hindi mamaya na. Problema, wala nang yung mga baka makita natin. 60.4. Sabi ni Marcos. Okay. Pa-check na lang po sa iba ha kung same answer po kayo. Sabihin, pag tama yung sagot nyo, nakasunod tayo, di ba? Kung hindi, baka may gusto kayo itanong or baka may na-confuse lang kayong counting information lang na gusto nyo ipaulit. 60.4. Yeah. So we have X. Andito pala yung animation natin, no? So this is the formula to use. Naka-Z ka, gagawin mong X. So, substitute 50 plus 1.04 times 10. And clearly, naka-times 10 to, so usog lang ako ng isa to make it 10.4. No? Then plus 50 is 60.4. Very good. Very good. So, ibig sabihin, itong 1.04, parehas lang kay 60.4. Yun nga lang, ito naka-X, ito naka-Z. Ngayon, kung i-construct mo naman siya into normal curve, ito yung 50, raw yan, raw R-A-W, raw data. 50, tapos yung ating X, si 60.4. So, mapapansin nyo, nasa kanan siya ni 50. That means above average. Diba? Above average. So, ibig sabihin, dapat yung Z natin positive. Tama naman. 1.04 is positive. So, tandaan, pagka naka-Z ka, yung mean 0. Tapos, 1.04 yung label natin dun sa right portion ni mean. So, they are equivalent, no? Nasa kanan ni average, nasa kanan din siya ni average.
Ulitin natin ha, bakit tayo nagko-convert from raw to Z? Para magamit ang Z table. Kasi kung raw yan, di mo siya may utilize, guys. Okay, how about this one? Suppose the scores on a certain college entrance exam are roughly normally distributed with a mean of 82 and a standard deviation of 5. If a certain student receive a 90 on the exam, how will you interpret his result? Alam ba, nakuha mo yung mga resulta ng isang section. Diba? Let's say over 100 siya. Doon sa mga resultang yun, ginapit mo yung mean, nakuha mo 82. Ginapit mo yung standard deviation, nakuha mo 5. Pag may estudyanteng nakakuha ng 90, paano mo siya bibigyan ng kahulugan? No? Yun lang. Gamit ka ng Z-table, ng Z-score formula. This will give us 8 over 5, 1.6. So in terms of normal curve, ito yung 82, nasa kanan yung 90. Diba? Since SD is 5, angat ako ng 1 standard deviation. So that is 87. Si 90, nandito, somewhere here. Malapit siya kay 87 sa first standard deviation. So, dapat yung Z-score mo malapit din sa first standard deviation. Si 1.6 is somehow nearby from first standard deviation, which is actually this or identical result dun sa X term natin in normal distribution, diba? So, ibig sabihin, kung ikaw ay naka-90, nasa kanan ka ng mean, that means above average ka, yung resulta. That's how you interpret the result. Above average. Kaya mo siyang, si student, kaya niyang mag-solve ng isang specific problem based dun sa given assessment na saan ang kakayahan niya ipang above average. Hindi mo siya i-interpret. So 6, I will leave this as an exercise. Bahala dito ha. Pero may given na ako dito eh. Pwede nyo nang i-verify ha. I will skip this one. Okay. Why is that the total area under the normal curve is 1? Any idea, class? Pero bago ko itanong to, may tanong po ba kayo dito? How to construct a normal curve using Z-score? May question po kayo? Yes, Red. Tanong. Ay, hindi sir, hindi po tanong. Yung sa tanong mo sir kanina, bakit 1? O bakit? Kasi sir, di ba, pag pinakita natin yung table, parang may mga percentage. So, overall nun is 100%. So, naisip ko lang na yung decimal form kasi ng 100% is 1. So, baka po ganun. Pero hindi po ako sure. Ito yung tinasabi mo, yung table. Hindi sir, yung ano po, yung Alin pag dyan? sa may bell curve sir. Di ba yung total niyan sir is 100%? Oo, tama. Yung totality po niyan. So yun po yung Yes. naisip ko kasi pag yung decimal form po ng 100% is 1 po. So Okay, good. Diba, halimbawa, 95%. Equivalent niyang 0.95, diba?
Tapos, yung 100%, 1. Yun yung nasa utak mo, tumatakbo sa utak mo. Okay, good. Yun yung property natin kanina, di ba? Sabi natin, the total area is 100% or 1. Correct, thank you. May iba pa pong opinion? Legaspi. Sir, kasi po yung summation of all probability is 1 po. Okay. The summation of all probabilities is okay. O nga naman, no? Base dun sa discrete distributions natin, di ba? Isa sa property ng PMF or probability mass function, the sum must always be 1. That's for discrete. Sa continuous, dapat 1 din, di ba? Kasi nga ang probability lying from 0 to 1. So, here we are pertaining to maximum value, which is 1. Good, thank you. Actually, maraming dahilan kung bakit siya 1. Maraming proof. Bakit siya 100%? Siguro, pwede tayo magbigay ng isang dahilan lang. No? May oras pa naman, 10 minutes. Di ba nagka-calculus to kayo? Lagyan natin ng konting calculus class, ha? Okay. Kung babalikan niyo yung function ni normal curve kanina sa definition, the normal curve function is 1 over square root of 2 pi sigma. Yung sigma wala dun sa square root, nakalabas po yon. E raised to negative 1/2 x minus mu over sigma square. Ayan, yan yung function ng normal curve. Dumidepende yan, yung lapad niya, yung kitid niya, yung taas niya, yung baba niya sa value ng mu and sigma. Okay. So, depende yon sa mu and sigma. Ngayon, para malaman natin kung bakit siya 1, i-integrate natin to. Okay, with respect to x. Okay. Tapos sabi natin, ang normal curve is asymptotic to its left and to its right. So, ibig sabihin, wala siyang boundary. Pwede siyang mag-extend indefinitely. Walang boundary. So, ibig sabihin, yung limit natin dito from negative infinity to positive infinity. Tayo po ay with respect to x. So, ibig sabihin, yung mu at sigma considered as constant. Ulitin ko po. Naka-respect to x yan. Ibig sabihin, yung mu at sigma ay constant. Okay po? Tapos, before natin to evaluate, kailangan muna natin ng tulong ng Gaussian integral. Dito sa Gaussian integral, gagamitin natin to. Ang integral ng e raised to negative y square dy from negative infinity to infinity is square root of pi. Okay. Gagamitin natin tong fact na to later. Okay. So let us evaluate the integral. Okay. Sabi kanina, since with respect to x tayo, sigma and mu are constant. So itong 1 over square root of 2 pi sigma, constant yan. Ilalabas natin.
naka-dx to. Okay, kasi in terms of x tayo eh. From negative infinity to positive infinity. Tapos sabi natin kanina, no? We know since z is equal to x minus mu over sigma, pwede kong palitan to ng z. So this will turn into 1 over square root of 2 pi sigma integral of e raised to negative 1 half z square. So, pinalitan natin yung x minus mu over sigma ng z kasi yun yung alam natin, di ba? Using the standard square formula. Okay. Kaya lang, naka-z na tayo. E dx to. Hindi tugma. Di ba? Hindi siya align. So, dapat gagawin natin tong dz para gumana yung function natin na ini-integrate. So, paano natin siya ita-transform from dx to dz? Gagamitin natin tong concept na to. So, let us solve this in terms of z. This will turn into x equal sigma z plus mu. Ito yung formula na on how to convert z to rho kanina. Tapos, mag-differentiate tayo both sides. Pag din-differentiate natin to both sides, the left side will turn into dx. Sabi natin kanina, mu and sigma are constant. So, ito ngayon ay sigma dz. Then, derivative of mu is 0 kasi mu is a constant. No? Derivative of constant is 0. Diba? So, ngayon, bakit tayo nag-differentiate? Yung dx, pwede ko nang gawing sigma dz. So, itong dx na to, sigma dz na siya. Because of this, yung naka-box. Ngayon, aligned na yung variables natin in terms of z tayo with respect to z na. Ay malinis na. With that, we can see that this variable sigma will cancel. Since we have a sigma here, considered as your numerator, and then we also have a sigma here under the denominator, this will cancel. Okay. So, bali, remaining terms na natin ngayon is square root of 2 pi integral from negative infinity to infinity e raised to negative 1 half z square dz. dz na lang kasi yung sigma na cancel. Ngayon, itong portion na to class, this is somehow similar to Gaussian integral. Kumbaga, yung negative y square is just your negative 1 half z square. Or simply, yung y square ko dito is parehas lang sa exponent natin dito, which is 1 half z raised to 2. Now, evaluating this, this will give us y equal square root of z square over 2, or y equal z over square root of 2.
Ba't natin ginawa yon? Ginawa natin yon later para malaman natin kung ano yung i-replace natin kay dy. No? So, ang mangyayari dito, this will become 1 over square root of 2 pi. Tapos itong portion na to, class, is square root of pi. Diba? So, pwede natin itong gawing integral of negative infinity to positive infinity of e raised to negative y because they are equivalent. Ginawa natin siya dito. Kaya lang, naka-dz tayo. So, dapat gagawin natin itong dy. Sorry, negative y raised to 2. Naka-dz tayo eh. So, kaya tayo nag-manipulate ng y square equals 1 half z square for us to find some expression that will replace from dz to dy. So, ito, i-differentiate ko to. So, this will become dy equal, then 1 over square root of 2 is constant. So, this is 1 over square root of 2 dz. Yeah, 1 over square root of 2 dz. And then multiplying square root of 2 both sides, this will give us square root of 2 dy equal dz. So, si dz, pwede ko siyang palitan ng square root of 2 dy. Ayun, align na sila. Variable y, then with respect to y. Pwede tayo mag-integrate. Constant to. So, lalabas yung square root of 2. Magiging square root of 2 over square root of 2 pi times integral of e raised to negative y square dy. But based on this Gaussian integral, this is equivalent to square root of pi. Square root of 2 pi is equivalent to square root of 2 times square root of pi, diba? Sabi natin square root of pi to by Gaussian integral. Ayan, Gaussian integral to eh. So, gagawin nga natin itong square root of pi. Tapos makakancel na to. With that cancellation, bibigyan kayo ng 1. Kaya ang, di ba pag nag-integrate ka, hinahanap mo yung area ng isang region. So, para malaman mo yung entire area, dapat kunin mo yung integral niya. That's why the area under the normal curve is 1 using that principle. That's one of the methods. Marami on how to show that. Okay, so doon, binivisualize lang natin bakit siya 1. Sige, I think that's it for today. We will continue this next week. We will apply some concepts of normal distributions in real life situation. No? Application tayo ng normal curve next week. Sige, can you please open your cameras po for our class picture?
Okay na. Open na kayo. Sige po. Okay, count of 3. 1, 2, 3. Smile. Isa pa. 3, 2, 1. Smile. Wait lang, wala mo na alis ah. Wait lang. Ang alis, wait. Dami. 57. Sige po, that's all and thank you. See you next meeting. Bye-bye. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Yes, sir. Thank you po.